Ito ay nilayon para durugin ang Ukraine. Ang dakilang tag-init na opensiba ang magiging huling pako sa kabaong. At si Vladimir Putin ang siyang magpapako nito. Hindi man tuluyang bumagsak ang Ukraine, mawawalan ito ng maraming teritoryo kaya magiging malakas si Vladimir Putin sa negosasyon ng kapayapaan. Akala ni Vladimir Putin, makakamit ng mga sundalo niya ang tagumpay ngayong tag-init, pero nabigo sila. Bumagsak ang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Ayon sa ulat, 210,000 casualty ang naranasan ng Russia nang walang napala. Noong Setyembre, 12 nag-upload ang Kiev Post ng YouTube video na masusing tumatalakay sa opensiba ng Russia ngayong tag-init. Ibinigay ni Chuck Farah, isang dating United States Navy Sea, Air and Land, at ngayon ay correspondent ng Kiev Post. Inilatag ni Farah kung ano ang mga plano ni Putin para sa tag-init at binanggit na magtutulak ang Russia sa maraming panig upang pilitin ang mga tagapagtanggol ng Ukraine na sumuko. Ipinaliwanag pa ng British Broadcasting Corporation sa isang artikulo noong Hulyo na binanggit na ang karamihan ng opensiba ng Russia ay tila nakatuon sa mga pangunahing rehiyon ng Sumy, Pokrovsk at Kharkiv. Ayon sa British Broadcasting Corporation, tinarget ng Russia ang Pokrovsk para gambalain ang supply ng Ukraine at makapasok sa Donetsk, habang sinusubukang lumikha ng buffer zone sa hangganan ng Kharkiv at Sumy para maiwasan ang pag-ulit ng matapang na pagsalakay ng Ukraine sa Kursk, Russia noong Agosto 2000 at 24. Di malinaw ang layunin para sa Kharkiv. Natila gusto ni Putin na masakop ang isang lungsod o kahit isang teritoryo malapit sa lungsod na matagal na niyang sinusubukang kunin mula nang simulan niya ang kanyang pananakop. Sa Pokrovsk, layunin lang guluhin ang lohistika at itulak ang pagsulong sa Donetsk ngayon. Bukod sa tatlong rehiyong ito, layunin din ng Russia na sumulong pa sa Kherson. Tuluyang sakupin ang Chasivyar, masakop ang Liman at Kupiansk, at pilitin ang pagbagsak ng depensa ng Ukraine sa Zaporizhia. Mataas ang mga layunin, ngunit nabigo ang Russia na makamit ang mga ito. Sa bawat sektor, nakaranas ang Russia ng matinding paglaban at malalaking pagkalugi, ngunit kaunti lang ang kanilang nakamit. Itinuro ni Farah. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung ano ang nakamit ng Russia, o mas tama, ang hindi nila nakamit, sa isang tag-init na inaasahan sanang magwawagi sa digmaan para kay Putin. Una sa Kherson, ang layunin ng Russia dito, ayon kay Farah, ay pagtibayin ang kontrol na mayroon na sila sa mga nasakop na teritoryo sa rehiyon. Habang itinutulak pabalik ang mga puwersa ng Ukraine sa ilog Dnipro, malaki ang naging puhunan ng Russia rito. Muling ipinuwesto ng Russia ang 800 at ika-10 Naval Infantry Brigade sa Kherson, kasama ang isang parachute regiment at iba pang unit. Gayunpaman, ang malaking problema ng Russia ay naging sobrang hadlang ang ilog Dnipro. Imbis na umatras ang Ukraine, nakita ng Russia kung gaano kahirap tawirin ang ilog na iyon. Noong Hulyo, iniulat ng Forbes na ang 30 Marine Corps ng Ukraine na nagbabantay sa ilog Dnipro laban sa Russia ay nagsabing araw-araw umatake ang Russia sa maliliit na isla sa ilog noong Hunyo. Ang mga atake na nakatuon sa kanlurang Pampang at gumamit ng mga drone at electronic warfare ay nabigo. Napanatili ng Ukraine ang kontrol sa pagpapaputok sa lugar. Kaya't walang kakayahan ang Russia na magpadala ng malaking bilang ng mga tropa sa mga lugar na kinakailangan ng kanilang mga sundalo kung nais nilang itulak paatras ang Ukraine. Matatag na napanatili ng mga puwersa ng Ukraine ang kanilang mga posisyon sa South Bank. Ayon din kay Farah, doon, napipigilan nila ang pag-atake ng Russia at malaki ang pinsalang na idudulot sa puwersa ni Putin sa bawat bigong pagsulong. Ano ang tuluyang naabot ng Russia sa Kherson? Walang naiulat na malaking tagumpay at napigil ang operasyon ng Russia dahil sa drone attacks ng Ukraine sa kanilang supply, ayon kay Farah. Masama na iyon. Lalo pang lumala ang kabiguan ng Russia sa Kherson dahil sa matinding pag-atake ng Ukraine sa kanilang mga sundalo. Particular, ang French-made na Armament Air Sol Modular Hammer na isang guided munition na kaya nang gamitin ng Ukraine mula sa karamihan ng kanilang mga fighter jet. Kabilang na ang marami sa kanilang Soviet era ng mga eroplanong pandigma. Ipinakita ng Ukraine ang matinding lakas ng Armament Air Sol Modular Hammer
bago pa man magsimula ang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Noong Abril 23, iniulat ng United 24 media na ginamit ng Ukraine ang isang MiG-29 para sirain ang punong himpilan ng Russia sa Kherson. Gamit ang Armament Airsoil Modular Hammer, winasak nila ang 2 palapag na gusali na pinagtitipunan ng mga sundalong Ruso. Ibinunyag ni Farah ang iba pang mahahalagang pangyayari sa paggamit ng Ukraine ng kanilang hammer na sinabing ginamit ng Ukrainian Air Force ang tag-init upang wasakin ang mga konsentrasyon ng tropang Ruso, mga command node at mga control point ng drone sa buong rehiyon. Wala ring naging sagot ang Russia sa mga partisan ng Ukraine. Ito ay mga tao, kadalasan ay mga sibilyan, na bumuo ng sarili nilang di-regular na puwersang militar na maluwag na konektado sa pangunahing militar ng kanilang bansa at lumalaban para sa kanilang bayan. Hindi opisyal. Sa Kherson, mahalaga ang papel ng mga partisan sa depensa. Noong Pebrero 2023, iniulat ng National Public Radio ang tungkol sa lihim na paglaban sa rehiyon na ipinapakita kung gaano ka-improvised pero epektibo ang mga grupong ito. Ikinuwento nito ang buhay ng 59 anyos na accountant at city council member na si Oksana Pohomy na tumulong maglikas ng mga pamilya sa rehiyon matapos siyang tanggihan na makapasok sa Territorial Army ng Kherson. Ito ang mga taong hindi inasahan ng puwersa ni Putin na makakaharap at mahalaga rin sila sa depensa ng Kherson tulad ng militar ng Ukraine. Ulat ni Farah, inaatake ng mga partisan ang supply, tren at lohistika ng mga Ruso. Tinarget nila ang mga bantay ng Ruso at kasabwat sa Occupational Security Forces. Kaya habang matindi ang labanan ng mga sundalong Ukranyano sa Kherson, pinahihina naman ng mga sibilyang mandirigma ang mga tropang Ruso sa pamamagitan ng pagsabotahe at pag-abala sa bawat suportang serbisyo na kailangan ng mga tropang Ruso para mapanatili ang kanilang opensiba. Ang resulta para kay Putin ay simple. Halos walang napala sa Kherson at walang konsolidasyon ng teritoryong hawak na ng Russia. Sunod ay ang Zaporizhia, tahanan ng kilalang nuclear power plant na inokupan ng puwersang Ruso halos buong digmaan. Ang Zaporizhia Oblast ay naging isa pang kabiguan ngayong tag-init para sa puwersa ni Putin. Ang layunin ng Russia dito ay magsagawa ng maraming opensiba upang sumulong papunta sa pangunahing lungsod ng rehiyon na tinatawag ding Zaporizhia. Ngunit ayon kay Farah, ang mga inaasahang maliitang pag-atake ng Russia kadalasan ay binubuo ng mga unit na kasing laki ng isang platoon at isinasagawa sa liwanag ng araw ay napigilan at nagdulot ng matinding kaswalti. Ganitong uri ng maliitang pag-atake ang naging tampok sa mga pagsalakay ng Russia ngayong tag-init. Lumabas sa ulat ng politiko noong Hulyo kung paano lumipat ang Russia mula sa malalaking pagsalakay papunta sa paggamit ng mas maliliit na unit para subukang mapasok ang mga posisyon ng Ukraine. Nagkaroon ng problema dahil sa bagong taktika ng Russia. Noong una, ang mga fortifikasyon ng Ukraine ay para sa pagdepensa laban sa malalaking pagsalakay na inaasahan mula sa Russia. Pero ginawa ng Ukraine ang ginagawa nito sa loob ng 3.5 taon, nag-adapt at nanaig. Bagamat ang mas maliliit na unit ng Russia ay tumutulong sa kanilang sundalo na umabante ng hindi agad natutuklasan ng mga drone ng Ukraine, may malubhang kapintasan pa rin ang pamamaraang ito. Kung magtagumpay man ang mga mas maliliit na unit na ito na makalusot sa depensa ng Ukraine, hindi nila kayang panatilihin ang tagumpay na iyon. Dahil kaunti lang sila, maliit ang espasyong malilikha at hindi rin kayang magtagal o magpatibay ng posisyon ang mga unit na papasok. Natukoy ng Ukraine ang problemang ito sa Zaporizhia at lubos na sinamantala ito, gaya ng paliwanag ni Farah. Sa bahaging ito ng operasyon, sanay na ang Ukraine sa taktika na hayaang makapasok ang Russian units ng 3 kilometro bago sila atakihin ng artillerya, drone at impanterya ng Ukraine. Pagkatapos ay winawasak ang mga nangunguna at nililipol ang natitira habang bumabalik sa Russian line. Ayon sa kanya, inakit ng Ukraine ang maliliit na unit ng Russia na isipin na malaki ang tagumpay nila, pero agad ding isinara ng Ukraine ang mga puwang na ginawa ng mga Ruso. Palibutan sila at pagkatapos ay tapusin. Isa itong teknik na paulit-ulit na lalabas sa video na ito. Teknik ito na alam na ng Ukraine bilang epektibong depensa laban sa maliliit na unit ng Russia. Gamit ang teknik na ito, nagdulot ang Ukraine ng malaking pinsala sa tropa ng Russia sa Zaporizhia
At walang ibang lugar na mas kitang-kita ito, kundi sa Hulayapol, kung saan sobrang desperado na ang Russia, kaya pati mga kusinero ay ipinapadala na nila sa unahan dahil wala na silang ibang maipadala. Alamin ang nangyayari sa Zaporizhia at kahulugan nito para sa Russia sa aming video tungkol sa gulo ng mga kusinero. Ang susunod na malaking kabiguan ng Russia ay sa Pokrovsk. Tinatawag na gateway papuntang Donetsk ng marami sa Russia, ang Pokrovsk ay isang lungsod na talagang kailangang masakop ni Putin. Tama ang tawag na gateway. Dahil ang Pokrovsk ay halos katabi na ng administratibong hangganan ng Donetsk. Ang pag-abot sa hangganang iyon ay maaring payagan si Putin na sabihing kontrolado na niya ang Donetsk. Malaki ang tulong nito sa pagsisikap niyang kumbinsihin ang mundo na dapat ibigay ng Ukraine ang Donbas sa Russia para sa kapayapaan. Ang Pokrovsk ay mahalagang sentrong logistical na nagsusuplay ng maraming tropa ng Ukraine sa Donetsk, kaya't isa ito sa pinakamahalagang lungsod kuta ng Ukraine. Talagang gusto ni Putin na makuha ang Pokrovsk ngayong tag-init. Gustong-gusto niya ito, kaya nagpadala siya ng humigit kumulang 110,000 sundalo sa rehiyon at agad silang pinasimulan sa pagsakop ng mas maraming teritoryo sa paligid ng Pokrovsk. Nagkakaroon ng saysay ang estratehiya ng Russia sa pagsakop sa mga pamayanan malapit sa Pokrovsk. Malapit nang mapalibutan ng Russia ang lungsod at atakihin ito mula sa iba't ibang direksyon. Sa huli, babagsak ang depensa ng Ukraine at masasakop ng Russia ang Pokrovsk. Pero tulad ng ibang planong Ruso ngayong tag-init, nabigo rin ang opensiba sa Pokrovsk. Sinabi ni Farah na pangunahing target ng Russia ang lungsod ngayong tag-init at maraming eksperto sa Russia at kanluran ang inaasahan ang hindi mapipigilang paglusob nito. Ayon kay Farah, kakaunti lang sa kanila ang nag-ulat na ang paglusob ng Russia ay papalayo sa lungsod, hindi papunta rito. Patuloy na sinubukan ng Russia na itulak pahilaga at ginamit ang estratehiya nitong maliliit na unit sa Pokrovsk. Sa huli, napagtanto ng Ukraine na nakabuti sa kanila ang pagpayag na maligaw ng direksyon ang pag-atake ng Russia. Gumanti ang Ukraine at nabawi ang teritoryo sa paligid ng Pokrovsk. Sana noon pinayagan ang pag-atake mula sa mga nabanggit na anggulo. May ilang teritoryong nakuha ang Russia, ngunit ayon kay Farah, ito ay dahil kusang isinuko ng Ukraine ang mga teritoryong iyon. Sa lahat ng mahalagang lugar, lumaban ang Ukraine at pinatagal ang mga sundalong Ruso sa paulit-ulit na pag-atake. Dahil dito, ang mga nakuha ng Russia ay limitado lamang sa ilang maliliit na baryo at pamayanan. Ngunit hindi ang mismong Pokrovsk. Nananatili pa rin sa kamay ng Ukraine ang Pokrovsk. Ang pag-ikot na inakala ni Putin na magbibigay daan sa kanya para angkinin ang lungsod ay hindi nangyari. Ibig sabihin, hindi natupad ang malaking layunin ngayong tag-init. Naging patibong ng kamatayan para sa mga sundalo ng Russia ang Pokrovsk, gaya ng ipinaliwanag sa aming video tungkol sa mga nagawa ng Ukraine ngayong tag-init. Si Viktor Trehubov, na tagapagsalita ng Dnipro Operational Strategic Group of Troops, ay mahusay na nagbuod ng kabiguan ng Russia habang pinag-uusapan ang 110,000 sundalo na inilaan ni Putin sa Pokrovsk ngayong tag-init. Para mailagay sa tamang perspektibo ang bilang na ito, karamihan sa mga bansang Europeo ay wala ngang hukbong may ganitong kalaking bilang. Matatapos na ang kampanya ngayong tag-init. Sa kabila ng agresibong aksyon at paglusot sa ilang posisyon ng Ukranya, hindi pa rin nakuha ng Rusya ang mabilisang tagumpay. Iniulat ng RBC Ukraine na sinabi ito ni Trahubov. Isa pang target ng Rusya ngayong tag-init ang Chasivyar. Isa pa sa mga kuta ng Ukranya sa Donetsk, matagal ng target ang Chasivyar. Pinagtatalunan pa ang kontrol dito mula Agosto hanggang Setyembre 2025 inaangkin ng Rusya na hawak nila ang lungsod, ngunit tinututulan ito ng Ukranya. Hindi nagtagumpay ang puwersa ni Putin, tumawid sa mahalagang ilog na magbubukas sana ng daan sa pagsakop sa lungsod. Hinarangan sila ng Seversky Donetsk kanal at kahit ilang beses na umatake, nabigo pa rin ang Rusya na makatawid. Iniulat ng RBC Ukraine noong Agosto na sinubukan ni Putin kontrolin ang Chasivyar sa Rusya, pero nagsisinungaling siya. Ang kontrol na iyon sana ang magpapadali sa pag-atake sa Konstantinowka. Kaya simula pa lang ay gusto na ito ng Rusya. Ang katotohanang hindi pa nangyayari, ang pag-ataking ito
ay nagpapakita ng lahat ng kailangang malaman tungkol sa tunay na kalagayan ng Rusya sa Chasifier. Wala nang masabi sa bahaging ito ng opensiba ngayong tag-init. Nabigo ang Rusya sakupin ang isa pang mahalagang pamayanan. Narito naman ang Liman sa Donetsk Oblast. Ang Liman ang natitirang pamayanan sa isang rehiyon na inaangkin ng Rusya na lubos nilang kontrolado. Hindi pa, pero malapit na. Inasahan na magpapatibay sa pag-aangkin ng Rusya ang pagbagsak ng Liman. Ngunit ayon sa UAWI nabigo ang opensiba ng Rusya sa direksyong iyon ngayong tag-init. Ayon sa ulat, nabigo ang malalakas na pag-atake noong Hunyo na talunin ang depensa ng Ukraine. Sa isang pagkakataon sa pagitan ng Hunyo 10 at Hunyo 14 naglunsad ang Rusya ng 200 opensibang operasyon sa loob lamang ng isang araw. At kalaunan ay pinalakas pa ito sa pamamagitan ng pagtipon ng mga unit ng ika-100 at 44 na Motor Rifle Division. Walang nagtagumpay dito. At ang 200 opensiba ng Rusya sa isang araw ay nagpapakita ng paggamit nila ng mas maliliit na unit sa Liman tulad ng sa Pokrovsk at Zaporizhia. Gumanti rin ang Ukraine sa ilang bahagi nito. Mahalaga iyon dahil napigilan nito ang pag-usad ng Rusya. May ilang teritoryo na isinuko, ngunit muli, ito ay mga teritoryong walang silbi para sa Rusya. Handa muling isuko ng Ukraine ang mga lugar na hindi mahalaga sa militar. Ayon kay Farah, pinilit ang Rusya magbuwis ng dugo at kagamitang walang saysay dahil sa maling direksyon. Sa huli, nabigo rin ang mga puwersa ni Putin at hindi naging maganda ang resulta ng opensiba ng Rusya sa Kupiansk. Sinubukan ding palibutan ng mga Ruso ang lungsod sa Kharkiv Oblast, gaya ng sa Pokrovsk. Sabi ni Farah, bahagyang umusad ang Rusya sa rehiyon bago tag-init, nasakop ang 500 kilometro kwadrado kapalit ng malaking kawalan sa sundalo at kagamitan. Ngunit nabigo ang tangkang pagpalibot na sanay magdudulot sa pagkakakuha ng Kupiansk. Kaya naging isa ito sa pinakamadugong tagumpay ng Ukraine sa digmaan. Sa isang labanan, 2 batalyon ng Rusya ang nalipol sa atake ng Ukrainian HIMARS na tinawag ng Russian Telegram channels na isa sa pinakamadugo at pinakamalaking atake sa digmaan. Sabi ni Farah, ang ataking iyon ay nagdulot ng mas malaking pinsala sa Rusya kaysa sa 2 batalyon lang. Ipinakita nito kung gaano na hindi epektibo ang estratehiya ni Putin sa pag-ubos ng kalaban, pati na rin ang kakulangan ng Rusya na gamitin ng maayos ang mga batalyon para salakayin ang depensa ng Ukraine. Ngayon hulaan mo kung ano ang susunod. Ang Kupiansk ay nasa kamay pa rin ng Ukraine. Sinubukan pa nga ng Rusya ang isang katulad na estratehiya na nakita sa Pokrovsk, kung saan nagpasok sila ng kaunting bilang ng mga sundalo sa lungsod. Ngunit nalipol lang ang mga sundalong iyon. Ipinaliwanag ni Viktor Kevlyuk ng Center for Defense Strategies ang mga sumunod na pangyayari. Tungkol naman sa kwento ng pipeline sa Kupiansk, hindi ako makapagsabi ng marami. Ayon kay Kevlyuk, kamakailan lang sinubukan ng mga mananakop ang ganitong taktika sa Pokrovsk noong Setyembre 13. Kahapon, nakausap ko ang isang commander ng batalyong nagtatanggol sa Kupiansk Axis. Ayon sa kanya, 13 kalabang sundalo ang pumasok sa likuran nila. 2 ang nahuli, 6 ang napatay at hinahanap pa ang iba sa mga basement. Doon sila nagtatago. Pwedeng magtago ng magtago ang mga sundalo ng Russia. Mahahanap sila ng Ukraine at ipapaalala na hindi pa rin sila nagtatagumpay sakupin ang Kupiansk. Narito na ang summary recall. Layunin ni Putin para sa nabanggit na oblast sa video. Nais niyang gumawa ng buffer zone sa Sumy para maiwasan ang panibagong kontra-pagsalakay. Parang inuulit ko na lang. Pero pumalpak din ang opensiba ng Russia sa Sumy gaya ng iba pa nung tag-init. Nagawang putulin ng mga puwersa ng Ukraine ang kontak at makaposisyon sa mas madaling ipagtanggol na lugar. Kaya naiwan ang mga unit ng Russia na pagod, labis ang pagkakalat, at hindi na kayang ituloy ang mga pag-atake mula sa kabila ng hangganan, ayon kay Farah. At ngayon, nagsisimula ng bawiin ng Ukraine ang maliliit na tagumpay na nagawa ng Russia sa Sumy. Noong Setyembre 14 iniulat ng Reuters na sinabi ni Vladimir Zelensky na nakapasok na ang Ukraine sa mga distrito sa hangganan ng Hilagang Sumy, kung saan matagal na nagtatangkang makuha ng mga sundalong Ruso ang posisyon para sa buffer zone ni Putin. Magandang resulta ito sa border area ng Sumy, ani Zelensky.
Dumating ang mga resultang iyon ilang buwan lang matapos ideklara ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na matagumpay na napigilan ng Ukraine ang pag-usad ng Russia sa Sumy. Tulad ng ibang rehiyon sa video na ito, pareho pa rin ang kwento. Halos walang nakuha ang Russia na mahalaga, isinakripisyo nito ang libu-libong sundalo para sa wala ring napala. Yan ang nagtutulak sa atin sa mga numero. Noong Agosto 31, inilathala ng United 24 Media ang mga pagkalugi ng Russia para sa 2,025 sa ngayon. Iniulat ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na 210,000 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan mula simula ng 2,025. Katumbas ito ng 26,200 at 50 sundalo kada buwan. Kaya sa 2,025 300 at 15,000 sundalo ang mawawala sa Russia. Kung magpatuloy ito tulad noong tag-init, pareho pa rin ang material na pagkalugi ng Russia sa 2,025. Mahigit 2,000 at 100 sa kanilang mga armored na sasakyan ang nawasak, kasama ng mahigit 7,000 at 300 artillery systems na kailangan ng Russia para ipagpatuloy ang kanilang pambobomba. 157 Russian multiple launch rocket systems ang nawasak sa digmaan sa Ukraine, pati na rin ang mahigit 1,200 tangke. Dahil sa matibay na depensa ng Ukraine ngayong tag-init, karamihan ng pagkalugi ay naranasan sa summer offensive at malaki talaga ang mga ito. Ano ang kapalit ng Russia dito? Dugo ang nabuhos at bakal ang nadurog. Ipaliwanag ni Farah, ngayong tag-init, nakuha lang ng Russia ang 1/3 ng 1% ng lupain ng Ukraine. Ayon sa kanyang Kiev post-peace, wala silang naipakitang estratehikong o taktikal na tagumpay kapalit ng pagkawasak ng mahigit 26 na dibisyon. Hindi kayang panatilihin ang ganitong pagkalugi kapalit ng maliit na teritoryo. Sa puntong sinabi ni Farah na wala pang bansa sa kasaysayan ng mundo ang nagtagumpay na makamit ang kanilang layunin sa digmaan sa ganitong mga kondisyon. Araw-araw, nawawalan ang Russia ng katumbas ng 2 batalyon ng impanterya. Ayon kay Farah, ang kanilang logistical na network sa frontline ay nakakatawa dahil umaasa na lang sa sibilyang sasakyan at minsan pati asno para maghatid ng supply sa tropa. Iniulat ng Moscow Times noong Marso ang problema ng Russia sa mga asno na nagpapakita ng kakulangan ng kagamitan sa bansa. Lalong lumala ang mga kakulangan matapos ang nabigong tag-init na opensiba. Ibig sabihin, mapipilitan ang Russia gumamit ng mas maraming asno para magdala ng kagamitan sa harapan sa mga susunod na buwan. Gulat ang moral ng mga Ruso dahil sa laganap na korupsyon na nagpapalala ng mga problema. Dahil doon, nabigo ang opensiba noong tag-init. Ang opensiba ni Putin nitong tag-init ay naging magastos na kapalpakan, ayon kay Farah. Kaunti lang ang nakuha ng Russia na teritoryo mula Mayo kapalit ng higit 200 at 10,000 sundalo at libu-libong kagamitang nawala. Ipinakita ng tag-init na ito ang mga kahinaan sa militar ng Russia na halos wala ring magawa si Putin tungkol dito. Ngayon, habang tinatanggap ni Putin ang kabiguan ng kampanya ngayong tag-init na inaasahan niyang tagumpay para sa Russia, humaharap din siya sa mga problema sa loob ng bansa. Ano ang gagawin ng Russia tungkol sa dagsa ng mga galit, marahas, at mapait na mga sundalong babalik sa kanilang bansa pagkatapos ng digmaan sa Ukraine? May krisis ang Kremlin dahil posibleng magdulot ng problema kay Putin ang sarili niyang sundalo. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang video tungkol sa kabiguan ng Russia sa Ukraine.